Kabanata 1403. I feel unfair for you. Mitch, ikaw. Nilingga ni Dexter ang kanyang ulo at sinulyapan si Mitch, ang kanyang ekspresyon ay medyo kakaiba. Today is a class reunion. Happiness is the most important thing. Hindi na kailangang pasayahin ang lahat dahil sa walang kabuluhang bagay na ito. Mahina hong sabi ni Mitch kay Dexter. Sa tingin ko tama ang sinabi ni Mitch. Class reunion ngayon. Ang pinakamahalaga ay maging masaya. Oo nga, hindi lang ulam. Hindi naman kailangang masyadong abala. Ilang mga batang babae na may magandang relasyon kay Mitch ang mahinang sabi. Malinaw, ang sinabi ng mga taong ito ay nilayo na marinig ni Dexter. Ngunit sa palagay ko ay hindi kayang bilhin ni Mitch ang ulam na ito ng mag-isa. Tama, although hindi mura ang presyo ng ulam na ito, pero napakarami natin dito. Sa average, magkakalat ang bawat isa sa atin, which is few $1,000s at most. It's not a big deal. Panipi. Hindi yun. Normal lang na lumabas tayo at kumain ng masarap. I don't think it's possible to make it AA. No one needs this amount of money. Oo, nabalitaan ko na sikat ang ulam na ito, at hanggang ngayon ay hindi pa ako nagkakaroon ng pagkakataong kainin ito, kaya sa wakas ay masubukan ko na ito. Malinaw, lahat ay nasa panig ni Mitch. At labis din nilang hinamak sa kanilang mga puso si Dexter. Kung tutuusin, si Dexter ang pinakamagaling sa mga taong ito, ngunit medyo hindi makatwiran na isipin ito dahil sa pagkain ito. Hindi inaasahan ni Dexter na sasabihin ito ng lahat, at ang ekspresyon ng kanyang mukha ay tila mas nakakahiya. Walang sino man ang nagbigay pansin kay Dexter saglit, at lahat sila ay nagsimulang tikman ang ulam na ito. I have to say, ang sarap talaga ng dish na ito, although medyo mahal ang presyo, pero sulit naman talaga. Maaaring mayaman ang maraming tao, ngunit hindi nila makakain ang pagkain ito. Walang alam ang mga taong ito, kung hindi dahil kay Cyrus, baka hindi na nila makakain ang pagkain ito sa buong buhay nila. Umupo si Dexter sa pwesto. Ang ekspresyon ng kanyang mukha ay nakakahiya gaya noon, at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ang orihinal na akala niya ay labis niyang pinahiya si Cyrus noon, at ngayon ay tiyak na walang tutulong kay Cyrus na magsalita, ngunit ang mga taong ito ay nakaharap pa rin kay Cyrus sa ngayon. Hindi talaga maintindihan ni Dexter kung bakit mas masahol pa siya kay Cyrus, kung bakit paulit-ulit na tinulungan ni Mitch si Cyrus, ngunit hindi niya tiningnan ang kanyang sarili. Makalipas ang halos kalahating oras ay halos kumain na ang lahat kaya nagplano na silang umalis ng hotel at humanap ng KTV na kakantahin. Dahil medyo mahal ang huling ulam, sinundan ng lahat si Dexter upang mag-check out, ngunit ang hindi inaasahan ng lahat ay ang ulam na ito ay talagang inihandog sa kanila ng hotel. Dahil dito, mas lalong hindi nakapagsalita si Dexter. Kung hindi pa sinabi ni Dexter noon, iisipin ng lahat na ibinigay ito ng hotel kay Dexter. Ngunit kung titingnan ang sitwasyon ngayon, ang ulam na ito ay dapat na walang kinalaman kay Dexter. Kung tutuusin, kung talagang ibinigay ito kay Dexter, hindi sasabihin ni Dexter ang mga salitang iyon. Dahil hindi ibinigay ang ulam na ito kay Dexter, kanino ito ibibigay? Labis na naguluhan ang lahat sa tanong na ito sa kanilang mga puso pagkatapos magtanong sandali sa waiter. Sinabi na lang ng waiter na ipinaliwanag ito ng general manager, ngunit hindi niya sinabi kung kanino ito ibinigay. Matapos magtanong ng lahat ay wala silang naisip kaya naman ginamit nila ang perang nakolekta nila kanina para bayaran ang order. Orihinal na binalak ni Dexter na bayaran ang bill, ngunit ang lahat ay hindi nagbigay ng pagkakataong ito kay Dexter. Napakasimple ng dahilan. Ang sinabi ni Dexter noon ay malinaw na sinasabi sa lahat na ayaw niyang gumastos ng pera para imbitahan sila sa hapunan. Bagaman ang mga salitang iyon ay sinabi kay Cyrus. Ngunit naramdaman din ng lahat na si Dexter ay nagpaparamdam sa kanila, kaya mas mainam na direktang mag-a-assist upang ang lahat ay maging mas komportable.
Saang bar tayo pupunta mamaya? Pagkalabas ng hotel, mahinang tinanong ni Mitch ang mga tao. Ang alin, nagpa-reserve na ako ng lugar para sa lahat sa Weyang Bar. Ngayon lang, itong pagkain na ito ay sa iyong AA. Pagdating mo sa bar, huwag mong agawin sa akin, nandito ako para i-treat ka. Panipi. Pakiramdam ni Dexter ay nawalan siya ng muka sa restaurant ngayon, kaya nagkusa siyang magsabi. Weyang Bar. Matapos marinig ang mga salita ni Dexter, muling nagpakita ng gulat na ekspresyon ang lahat. Nabalitaan ko na ang bar ay ang pinakamahusay na bar sa Soulbury. Mabilis na sabi ni Idlin. Oo, ang Weyang Bar at Weyang Hotel ay talagang pag-aari ng pamilyang Suarez. Dahil nakapagpareserba na ng kahon si Young Master Zhang, punta na tayo doon. Ang isa pang batang babae ay natural na labis na nasa sabik nang marinig niya na siya ay pupunta sa Weyang Bar, at nagmamadaling sumigaw. Si Mitch mismo ay hindi nagplano na imbitahan si Dexter para i-treat ang mga bisita, ngunit sa kasamaang palad ay interesado ang lahat sa bar na ito, kaya hindi siya nagsalita. Nagmaneho si Dexter sakay ng kanyang BMW kasama ang ilang babaeng kaklase, habang inayos ni Mitch ang lahat na sumakay ng taxi. Pagkasakay sa kotse, sumulyap si Mitch kay Cyrus, at pagkatapos ay mahinang tinanong si Cyrus, Cyrus, okay ka lang? Ano ang magagawa ko? Nakangiting sagot ni Cyrus. Nakalimutan ko ang tungkol sa alitan sa pagitan mo at ni Dexter noon, kung hindi, hindi kita tatawagan dito. Medyo may guilt na sabi ni Mitch. Ayos lang, wala naman sa akin ang mga sinabi nila, at hindi ko isa puso ang mga salitang iyon. Bahagyang ngumiti si Cyrus. Saglit na nag-alinlangan si Mitch, at pagkatapos ay mahinang sinabi. Sa totoo lang, Cyrus, nararamdaman ko na hindi ikaw ang sinabi nila, ngunit hindi ko maintindihan kung bakit hindi mo ito pinabulaanan. Ano ang silbi ng pabulaanan mo sila? Nakangiting sumagot si Cyrus, at pagkatapos ay nagpatuloy. Totoo rin ang mga sinabi nila. Namulot ako noon ng mga scraps sa Soulbury University, pero para lang mabuhay, at itinapon ako ng aking dating kasintahan. Bagamat ang sinabi ni Dexter hindi maganda ang sinabi, totoo ang lahat. Pero hindi ka na ganyan ngayon. Ang mga damit mo ay totoo, at totoong nasa first class ka. Hindi ako naniniwala na ang taong namumulot ng basura ay maupo sa unang klase at magsuot ng limited edition na Armani. Panipi. Mabilis na sabi ni Mitch. Oo, totoo ang damit ko, pero ayokong makipagtalo sa kanila dahil sa tingin ko ay wala namang sense. Sabi ni Cyrus. Ngunit sa tingin ko ay hindi ito makatarungan para sa iyo. Mahinang sabi ni Mitch. Kapag isang araw ay talagang tumayo ka sa posisyon ko ngayon, mauunawaan mo kung bakit ko binebaliwala ang mga taong ito. Hindi natatalikod ang mga tigre dahil sa tahol ng lobo, at ang mga leon ay hindi makikipagdebate sa katotohanan sa mga kambing. Mahinahong sabi ni Cyrus. Then you mean isa kang leon? Nakangiting tanong ni Mitch. Dapat ay. Sagot ni Cyrus. Kabanata 1404. Ako at aking kasintahan na si Margo Suarez. Kaya mo talagang magyabang. Tumingin si Mitch kay Cyrus at bahagyang ngumuso, ngunit hindi na nagsalita pa. Makalipas ang ilang minuto, lahat ay dumating sa pintuan ng Weyang Bar. Si Dexter, Idlin at iba pa ay nakatayo sa gate na naghihintay sa kanila. Ang Weyang Bar ay talagang kapareho ng Weyang Hotel. Parehong kabilang sa pamilyang Suarez, at sila rin ay nakabatay sa membership. Dapat mong ipakita ang iyong membership card para makapasok. Si Dexter mismo ay may membership card ng Weyang Hotel, kaya magagamit din niya ito dito. Matapos makapasok ang lahat sa wine bar, tuwang-tuwa pa rin sila. Tutal, kung hindi dahil kay Dexter, hindi sila magkakaroon ng pagkakataong maglaro sa ganoon kagandang bar.
Nararamdaman din ni Cyrus na talagang napakaganda ng negosyo ng bar na ito. At maraming mararangyang sasakyan ang nakaparada sa pintuan, na nagpapahiwatig na ang mga taong maaaring pumunta dito upang maglaro ay dapat na mga mayayaman. Masyadong maluho ang dekorasyon dito, no? Napabuntong hininga si Idlin sa tuwa, at pagkatapos ay sinimulang kunin ang kanyang mobile phone para kumuha ng litrato. Nilinga ni Dexter ang kanyang ulo at sinulyapan ang lahat, at mahinang sinabi, "Ang bar na ito ay ang pinakamagandang bar na ngayon sa ating Soulbury City. Ngunit pansinin ninyong lahat. Huwag gumawa ng gulo sa bar na ito. Kahit na anong problema ang inyong makaharap, ito ay ang unang sabihin sa akin saglit na ang pinaka hindi matitiis na bagay sa bar na ito ay ang mga tao ay nanggugulo. Nabalitaan ko na may mayaman na second generation kanina. The family is in business and has a very background. Pero dahil sa gulo dito, diretsyong nabali ang mga paa niya. Hindi ko alam kung totoo." Mahinang tanong ng isang batang lalaki. "Meron talagang ganyan." Bahagyang tumango si Dexter, at pagkatapos ay nagpatuloy. "Ang batang iyon ay hindi lamang isang mayaman na pangalawang henerasyon. Ang kanyang ina ay tila isang opisyal, kaya umaasa sa kayamanan at kapangyarihan sa kanyang pamilya. Hindi man lang niya binigyan ng mukha ang manager ng bar. Nakipag-away ako sa isang tao, tapos diretsyong nabali ang mga paa ko." Matapos marinig ng lahat ang mga salita ni Dexter, sila rin ay labis na nagulat sa kanilang mga puso. Si Idlin, na kanina pa sumisigaw, ay halatang nanatiling mababang profile. "Alam ninyong lahat na ang bar na ito ay pag-aari ng pamilya Suarez. At ang pamilyang Suarez ay kamag-anak ni Master de la Cruz, kaya walang nang ahas na guluhin ang pamilyang Suarez sa Soulbury City." Tumigil sandali si Dexter, at pagkatapos ay nagpatuloy. "Ngunit hindi mo kailangang mag-alala ng labis. Hanggat hindi ka nagkukusa na magdulot ng gulo. Sa pangkalahatan ay walang mag-uudyok sa iyo. At kahit na mayroong tunay na salungatan, maaari mong sabihin sa akin, pagkatapos ng lahat, ako ngayon na ako ay isang empleyado ng Wedding Group, ang manager ng bar ay nais pa ring bigyan ako ng ilang manipis na pansit." Nakakamangha pa rin si Young Master Zhang. Oo, may mukha si Mr. Zhang saan man siya magpunta. Ang lahat ay mabilis na nagsimulang mambola. At ang sinabi ni Dexter ay para lang ipakita ang sarili. Tahimik na sumunod si Cyrus sa likod ng lahat, hindi niya inaasahan na ang kasalukuyang pamilyang Suarez ay umunlad sa ganitong estado. Noong unang nakilala ni Cyrus si Marco, ang pamilyang Suarez ay isang maliit na pamilya lamang. Kahit sa bayan ng Suria, ito ay hindi isang nangungunang pamilya, ngunit ngayon ang pamilyang Suarez ay tila tinitingnan ang buong lungsod ng Soulbury. Ay isang natatanging pag-iral. Mukhang inalagaan ni Jonathan ang pamilya Su sa panahong ito. Marahan na antong hininga si Cyrus. Nai-reserve na ni Dexter ang kahon ng maaga, kaya't ang lahat ay hindi masyadong nanatili sa bulwagan, at dumiretso sa kahon. Matapos ipasok ang kahon, nag-order si Dexter ng mga inumin na nagkakahalaga ng 10,000 dolyar. Kung tutuusin, si Dexter ay hindi gumastos ng pera para kumain sa hotel, maaari lamang niyang piliin na gumastos dito para magpakitang gilas at mabawi ang mukha. Matapos dumating ang mga inumin, nagsimulang mag-chat ang ilang mga tao at ang ilang mga batang babae ay nagsimulang kumanta. Tahimik na nakaupo si Cyrus sa sulok na nanonood sa mga taong ito. Hindi dahil hindi sinama ng mga taong ito si Cyrus para maglaro. Ngunit si Cyrus mismo ay hindi masyadong interesado sa ganitong uri ng bagay, na parang walang kinalaman kay De La Cruz ang buhay na kapaligiran. "Mo, Cyrus, halika at maglaro ng Truth or Dare sa amin." Kinaladkad ni Mitch si Cyrus at sinabing, "Maglalaro kayo, hahayaan ko na." Si Cyrus ay naglaro ng Truth or Dare kay Benny dati, ngunit si Cyrus ay hindi masyadong interesado sa ganitong uri ng laro, kaya tumanggi siya. "Nako, tamad ka rin kapag walang ginagawa, halika kadali."
Kinaladkad ni Mitch si Cyrus at sinabing, lumingon si Cyrus at sumulyap kay Mitch, sa halip na patuloy na tumanggi, sinundan niya si Mitch sa karamihan. Sa simula, ang bote ay hindi kailanman lumingon sa gilid ni Cyrus, kaya tahimik na pinapanood ni Cyrus ang panonibik. Pagkatapos maglaro ng ilang laro, sa wakas ay si Cyrus na. Cyrus, pipiliin mo ba ang katotohanan o ang malaking pakikipagsapalaran? Nakangiting tanong ni Mitch kay Cyrus. Sabihin ang katotohanan. Mahinang sabi ni Cyrus. Talaga. Tumingin si Mitch kay Cyrus at ngumiti. Pagkatapos ay mahinang nagtanong, Cyrus, may girlfriend ka na ba ngayon? Hindi. Marahang umiling si Cyrus, pagkatapos ay nagpatuloy. Pero may nobya na ako. Ano? Matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, lahat ay nagpakita ng nagulat na ekspresyon at tumingin kay Cyrus na hindi makapaniwala. Cyrus, niloloko mo ba ako? May fiancé ka na. Gulat na sigaw ni Mitch kay Cyrus. No kidding, may fiancé na talaga ako. Mahinang sabi ni Cyrus. Then who is your fiancé? Taga Salisbury City ka rin ba? Tanong ni Mitch na sobrang curious. Ito na dapat ang pangalawang tanong, diba? Nakangiting sabi ni Cyrus. Okay sige, ituloy na natin. Ikan-away ni Mitch ang kanyang maliit na kamay at nagpatuloy sa pagpihit ng bote. Sa pangalawang pagkakataon ay nakaturo pa rin ang bote kay Cyrus. Now Cyrus, pwede mo bang sagutin ang tanong ko ngayon lang? Mahinang tanong ni Mitch kay Cyrus. Ang fiancé ko ay taga Salisbury City, mahigit 1 taon na kami. Sagot ni Cyrus. Kung ganoon, ano ang pangalan ng iyong mapapangasawa? Patuloy na tanong ni Mitch. Margo Suarez ang pangalan ng fiancé ko. Hindi na masyadong nag-isip si Cyrus at diretsyong sumagot. PFFT. Si Dexter, na nakikinig sa gilid, ay iniluwa ang alak na kakainom niya pagkatapos marinig ang mga salita ni Cyrus. Oh, Dexter, anong ginagawa mo? Ang alak ni Dexter ay nag-spray sa likod ni Idlin, at si Idlin ay sumigaw ng sobrang excited. I'm sorry, medyo na out of control ako ngayon. Medyo nahihiyang paliwanag ni Dexter, pagkatapos ay kumuha ng tissue at pinunasan ang kanyang bibig, tumingin kay Cyrus at nagtanong, Cyrus, sino ang sinabi mong fiancé mo kanina? Margo Suarez, anong problema? Tanong pabalik ni Cyrus. Hahaha. Tumingin si Dexter kay Cyrus at direktang tumawa, pagkatapos ay nagpatuloy. Cyrus, napakagaling mo bang magbiro? Kilala mo ba kung sino si Margo Suarez? Kabanata 1405. Ang plano ni Dexter. Sino si Margo Suarez? Tumingin si Cyrus kay Dexter at mahinang nagtanong. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang kasintahan ni Mr. De La Cruz, ang boss ng wedding group namin, ay si Margo, at si Margo ay mula rin sa pamilyang Suarez sa Salisbury City. Kung hindi dahil sa pagiging Margo at Mr. De La Cruz magkasama, paano magkakaroon ng pamilya so ngayon? Nakakatuwa ka ngayon na sinasabi mong girlfriend mo si Margo. Malakas na sigaw ni Dexter kay Cyrus. At bahagyang sinulyapan ni Cyrus si Dexter at mahinang nagtanong, kung gayon, alam mo ba ang pangalan ng boss ng iyong wedding group? Ito. Bakas sa mga mata ni Dexter ang pagkapahiya, dahil intern lang siya sa isang branch company, kaya lang alam niya na ang boss ng wedding group ay si Mr. De La Cruz, pero hindi niya alam ang eksaktong pangalan. Dexter, pwede bang tumigil ka na sa paggawa ng gulo? Ang Margo na sinabi ni Cyrus ay hindi naman daw Margo ang sinabi mo, baka magkaparehas lang ng pangalan. Sabi ni Mitch na may maliit na bibig. Kung magkaparehas lang ng pangalan, normal pa rin. Nag-aalala lang ako na baka may magulo sa pagyayabang dito.
Walang ekspresyong sinabi ni Dexter. Cyrus, Margo ba talaga ang tawag sa fiancé mo? Hindi pinansin ni Mitch si Dexter at mahinang tinanong si Cyrus. Totoo. Tumango si Cyrus. Kung ganoon, bakit hindi mo tinawagan ang iyong mapapangasawa? Patuloy na tanong ni Mitch. Dapat busy pa siya kaya hindi ko siya tinawagan. Paliwanag ni Cyrus. So ito Tumango si Mitch at walang sinabi. At ayaw itanong ni Dexter sa kanyang sarili ang pagkabagot, kaya naglakad siya palabas ng kahon ng may mga hakbang. Matapos makipaglaro kay Mitch at sa iba pa saglit, hindi naramdaman ni Cyrus na ito ay kawili-wili, kaya sinabi niya kay Mitch. Maglaro muna kayo, pupunta ako sa banyo. Okay, tara na. Sagot ni Mitch kay Cyrus. Tumayo si Cyrus at tumakbo palabas ng kahon. Pagkalipas ng ilang minuto, sa wakas ay nahanap na ni Cyrus ang banyo ng bar, ngunit bago nakarating si Cyrus sa banyo, nakita niya si Dexter na bumubulong sa isang binata. Kung normal lang na tao, baka hindi marinig ang sinasabi ng dalawang tao. Tutal, napakagulo ng bar, at hindi masyadong malakas ang boses ng dalawang tao. Ngunit si Cyrus ay isang martial artist mismo, kaya maririnig niya ang pag-uusap ng dalawang tao ng napakalinaw. Dala mo ba yung binili mo? Tanong ni Dexter sa binata sa mahinang boses. Kuya Zhang, don't worry, you don't have to worry about me doing things. I bought it from my friend this time. You can rest assured if it works. Dapat walang problema. Bahagyang ngumiti ang binata at mahinang sumagot. Sige, salamat, bigyan mo ako ng gamit. Mabilis na sabi ni Dexter. Sandaling pinagmasdan ng binata ang paligid, at matapos matiyak na walang nakatingin sa kanya, kumuha siya ng puting tableta sa kanyang damit at iniabot kay Dexter. Ayan yun. Nag-alinlangan ang mga mata ni Dexter matapos makita ang puting tableta. Kuya Zhang, dapat minamaliit ka. Halatang halata ang epekto. Ilang beses ko nang nagamit. Nagnganga ang mga ngipin ng binata. Iyon ito ang unang beses na gumamit ako ng ganitong bagay. Paano ko gagamitin ang bagay na ito? Kinakabahang tanong ni Dexter. Ang bagay na ito ay napakasimpleng gamitin. Ilagay lamang ang tableta sa alak. Ito ay matutunaw sa loob ng ilang segundo, at pagkatapos ay hayaan ang mga tao na uminom ng baso ng alak na ito, aabutin ng mga 2 o 3 oras upang makita ang epekto. Kaya pagdating ng panahon, dapat mong bigyang pansin para kontrolin ang oras. Pagpapakilala ng binata sa mahinang boses. Okay, naiintindihan ko. Bahagyang tumango si Dexter, pagkatapos ay tumalikod at nagplanong umalis. Kuya Zhang, sandali. Nagmamadaling inabot ng binata si Dexter, at pagkatapos ay bumulo. Brother Zhang, kailangan kong ipaalala sa iyo, hindi pinapayagan ng bar na ito na mangyari ang mga ganitong bagay, kaya dapat kang mag-ingat na huwag malaman ng sinuman. Kung mayroon man, malalaman, magdudulot ito ng maraming gulo. Huwag kang mag-alala, alam ko kung paano gawin ito, imposibleng matuklasan. Sagot ni Dexter sa mahinang boses, pagkatapos ay kumuha ng pera mula sa kanyang petaka at iniabot ito sa binata. Napangiti ang binata nang makita ang pera, saka tumalikod at umalis. Tiningnan ni Dexter ang tableta sa kanyang kamay, nagpakita ng isang mapang asar ng ngiti, at pagkatapos ay naglakad papunta sa kahon. Tumayo si Cyrus sa sulok at tumingin kay Dexter. At may kislap na kakaiba sa kanyang mga mata. Ngunit hindi niya direktang inilantad si Dexter, dahil hindi pa rin alam ni Cyrus kung sino ang binabalak ni Dexter na magbigay ng gamot, kaya gusto niya itong obserbahan. Kung si Dexter ay nagpaplanong magdroga sa isang taong hindi kilala ni Cyrus, hindi tututol si Cyrus sa kanyang sariling negosyo. Ngunit kung si Dexter ay nagpaplanong magdroga sa isang taong kilala ni Cyrus, tiyak na hindi uupo si Cyrus.
Makalipas ang ilang minuto, magkasunod na bumalik sa kahon sina Cyrus at Dexter. Alam na alam ni Cyrus kung ano ang gustong gawin ni Dexter sa kanyang puso. Kaya itinuon niya ang lahat ng kanyang atensyon kay Dexter, upang malaman ni Cyrus kung ano ang ginawa ni Dexter sa unang pagkakataon. At si Dexter ay tila walang mali pagkatapos bumalik sa kahon. Nagsimula siyang makipag-chat sa lahat, at palagi siyang may ngiti sa kanyang mukha, at hindi niya sinasadyang magreseta ng gamot. Hindi ko alam kung gaano katagal, biglang bumangon si Mitch at sinabi sa babaeng katabi niya, "Jam, samahan mo ako sa banyo, magmi-makeup ako." "Okay." Sumang-ayon si Jam, pagkatapos ay tumayo at sinundan si Mitch sa labas ng kahon na nakikipag-chat at tumetawa. Nang makita ni Dexter na umalis si Mitch, isang kakaibang tingin ang sumilay sa kanyang mga mata. At pagkatapos ay inabot niya ang isang tasa, nagsali ng kaunting alak sa tasa, at pagkatapos ay itinapon ang puting tableta sa tasa na may lihim na paggalaw. Nang makita ni Cyrus ang eksenang ito, hindi niya maiwasang mapangiti. Alam niyang tama ang hula niya, talagang binalak ni Dexter na ay droga si Mitch. Si Dexter naman, kinakabahang tumingin sa tasa na hawak niya. Total first time niyang gumamit ng ganitong bagay, kaya napakakomplikado ng mood niya. Pagkalipas ng ilang segundo, tuluyang nawala ang tableta, kumislap ang mga mata ni Dexter na may bakas ng pagmamalaki, at nakahinga siya ng maluwag. Pinagmamasdan ni Cyrus si Dexter mula sa malayo, at alam niya sa kanyang puso na dapat ay plano ni Dexter na ipagdamot si Mitch. Ngunit gaya nga ng kasabihan, hulihin ang magnanakaw at hulihin ang marumi. Kung aakyat si Cyrus para pigilan si Dexter, tiyak na ituturing siyang tanga, at plano niyang maghintay ng ilang sandali para kumilos. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Mitch at ang dalaga sa kahon. Umupo si Dexter doon at nag-alinlangan ng 2 segundo, pagkatapos ay lumapit kay Mitch na may ngiti, at mahinang sinabi, "Mitch, bumalik ka na ba?" Kabanata 1406. Hubad na paninirang puri. Anong problema? Ang impresyon ni Mitch kay Dexter ay nahulog sa ilalim dahil sa ulam na iyon, kaya't sumagot siya sa napakawalang pakialam na tono. "Mitch, matagal na tayong hindi nagkikita, bakit hindi tayo mag-inuman?" Nakangiting tanong ni Dexter. Matapos marinig ni Mitch ang mga salita ni Dexter, isang bakas ng kawalan ng kakayahan ang sumilay sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay malumanay siyang umiling at sinabing, "Kalimutan mo na ito, hindi ko talaga gustong uminom ngayon, at hindi tayo masyadong magkakilala." "Mitch, huwag kang ganyan, pagmumukha mo, isang baso lang ng alak, at hindi masyadong malakas ang alak." Mahinang sabi ni Dexter. "Sabi ko ayoko uminom." Sumimangot si Mitch at sumagot, saka tumalikod at nagplanong umalis. "Master Zhang, hindi siya umiinom kasama mo, umiinom ang iba kasama mo." Sinamantala ni Evelyn ang pagkakataong ito at tumakbo sa tabi ni Dexter at sinabing may kalokohan. "Sino ang gustong uminom kasama mo?" Itinulak ni Dexter si Evelyn palayo ng may iritadong ekspresyon. Ngayon ay gumastos siya ng 10,000 dolyar para lang makuha si Mitch. Kaya ngayon, anuman ang mangyari, gusto ni Dexter na inumin ni Mitch itong baso ng alak. Lumapit si Dexter kay Mitch na may dalang isang baso ng alak, at sinabi sa napakaseryosong tono, "Mitch, kahit ano paman, nagustuhan kita noon, hindi ka ba umiinom ng isang baso ng alak kapag nag-toast ako sa iyo? Ikaw ba? Masyadong walang galang sa akin." Tumingin si Mitch kay Dexter sa kanyang harapan, ang kanyang mga mata ay walang magawa, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. "Mitch, or else you can show some face." Ang mga babaeng nakapaligid kay Mitch ay nag-aatubili din sa kanila. Alam ng lahat na gusto ni Dexter si Mitch. Alam na alam ni Mitch sa kanyang puso na kung hindi niya iinom ang basong ito ng alak ngayon, tiyak na magmumulto si Dexter sa kanya ng walang katapusan, kaya't maaari lamang niyang abutin ang baso.
at pagkatapos ay mahinang sinabi, "Ito ang baso ng alak ngayon." Sumakay ako sa kotse, hindi magandang uminom ng marami. Okay, itong basong alak na lang. Mabilis na tumango si Dexter. Ang simpleng Mitch ay hindi napagtanto kung ano ang mali sa baso ng alak na ito, at si Dexter ay nagkusa rin na inumin ang alak sa kanyang baso, at pagkatapos ay tinitigan si Mitch na kinakabahan. Alam niya sa kanyang puso na hanggat iniinom ni Mitch ang baso ng alak na ito, magtatagumpay ang kanyang plano. Sa oras na iyon, hindi ba posible na maglaro kung paano mo gustong laruin? Nang makitang sa wakas ay nakuha na ng babaeng matagal na niyang pinagnanasaan, lalo pang natuwa si Dexter. Saglit na nag-alinlangan si Mitch, pagkatapos ay itinaas ang baso. Ngunit nang iangat na sana ni Mitch ang kanyang ulo para uminom, may biglang nagunat na kamay at hinawakan ang palso ni Mitch. Isang bakas ng galit ang sumilay sa mga mata ni Dexter, at bigla niyang inangat ang kanyang ulo upang tumingin sa likod ni Mitch. Ang taong nagpakita sa oras na ito ay walang iba kundi si Cyrus. At ang mga mata ni Mitch ay kumislap ng kaunting pagtataka, lumingon siya para tingnan si Cyrus, at hindi maintindihan ang ibig sabihin ni Cyrus. "Cyrus, umiinom ako kay Mitch, anong ginagawa mo?" Si Dexter ay sinira ni Cyrus, kaya masama ang pakiramdam niya, at galit na tinanong si Cyrus. "Anong sabi mo ginagawa ko?" Malumanay na sagot ni Cyrus. Matapos marinig ni Dexter ang mga salita ni Cyrus, isang bakas ng kaba ang sumilay sa kanyang mga mata. Ngunit naramdaman niya na ang pagkilos ng pag-inom ng gamot kanina ay napakatago at hindi dapat matuklasan, at ang gamot ay ganap na natunaw sa alak sa oras na ito. Kapag magkasama, hindi matukoy ng mata ang anumang mali sa baso ng alak na ito. Kaya inayos ni Dexter ang kanyang emosyon, at pagkatapos ay tinanong si Cyrus na may blankong mukha. "Cyrus, ano ang ibig mong sabihin? Sinadya mo bang gumawa ng gulo? Sabihin mo sa akin kung ano ang kinalaman nito sa pag-inom ko kasama si Mitch." Matapos marinig ni Cyrus ang mga salita ni Dexter, hindi niya napigil ang mapangiti, at pagkatapos ay mahinang nagsabi, "Siyempre wala itong kinalaman sa akin kapag umiinom ka kasama si Mitch, ngunit kung maglalagay ka ng gamot sa alak, kung gayon mayroon itong anumang bagay gawin sa akin." Ngayon, matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, ang lahat ay natigilan, at lumingon para tingnan ang posisyon ni Cyrus. "Cyrus, anong sabi mo?" Tinanong ni Mitch si Cyrus sa kanyang malalaking mata na puno ng tubig. Ang baso ng alak na ito ay nilagyan ng droga ni Dexter ngayon lang, hindi mo ito maiinom. Mahina ang paliwanag ni Cyrus. Naglagay si Dexter ng gamot sa baso ng alak na ito. Matapos itong marinig ni Mitch, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay napaka-hindi kapani-paniwala, dahil hindi niya akalain na magagawa ni Dexter ang ganoong bagay. Kaklase kasi ng lahat, sinong mag-aakalang magdroga sa alak? "Cyrus, mali ba ang nabasa mo? Wala akong sama ng loob kay Dexter, bakit gusto niya akong saktan?" Sinabi ni Mitch kay Cyrus na may pagdududa. "Hindi niya sinasadyang saktan ka, dapat iba pang gamot ang binigay niya." Mahinang sabi ni Cyrus. "Ibang mga gamot." Natigilan muli si Mitch nang makita niya si Cyrus. Sa oras na ito, ang sinabi ni Cyrus tungkol sa ibang gamot na ito, alam na alam ni Mitch sa kanyang puso. Nagtipon-tipon din ang lahat ng mga estudyante sa paligid at nagsimulang mag-usap sa mahinang boses. Ngunit iniisip pa rin ng karamihan na malabong gawin ni Dexter ang ganoong bagay. Kung tutuusin, lahat ay kaklase, at naiintindihan pa rin nila ang karakter ni Dexter. Paano nagagamit ni Young Master Zhang si Mitch? "Oo, Cyrus, mali siguro ang nabasa mo. Hindi ganoong klaseng tao si Young Master Zhang." Sa oras na ito, maraming tao ang nagsimulang tumulong kay Dexter na magsalita. Nakatayo doon si Dexter na tulala.
Bagamat walang ekspresyon sa kanyang mukha, labis siyang nabigla sa kanyang puso. Hindi maintindihan ni Dexter kung paano nalaman ni Cyrus na naglagay siya ng gamot sa alak. Pwede bang nakita ako ni Cyrus nung iniinom ko yung gamot kanina? Di ba? Sobrang dim ng ilaw kanina, at medyo tago yung mga galaw ko. Si Dexter ay patuloy na iniisip ang problema sa kanyang isipan. Ngunit anuman ang iniisip ni Dexter, hindi siya nakaisip ng makatwirang paliwanag. Cyrus, anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Dexter at tinanong si Cyrus sa mahinang boses. Anong ibig kong sabihin? Hindi mo ba alam sa puso mo? Malumanay na sagot ni Cyrus. Bakit mo sinabing nilagyan ko ng gamot ang alak ni Mitch at sasabihin mo? Tinitigan ni Dexter ang kanyang mga mata at galit na sumigaw. Nakita ko lang na nilagyan mo ng gamot itong baso ng alak gamit ang sarili kong mga mata. Malumanay na sagot ni Cyrus. Anong kalokohan? Isa kang tahasan na paninirang puri. Sigaw ni Dexter sa pinakamataas na boses. Nasiraan ba kita? Alam mo sa sarili mong puso. Sa oras na ito, ang ekspresyon sa mukha ni Cyrus ay kalmado pa rin. Kabanata 14:07. Anong ebidensya mayroon ka? Saglit na nag-alinlangan si Dexter, pagkatapos ay bumulong. Okay, Cyrus, dahil sinabi mong nagdroga ako sa alak, nagpapakita ka na ba ng ebidensya ngayon? Paano mo mapapatunayan na nagdroga ako? Oo, Cyrus, ang ilang mga salita ay hindi masasabing walang kaparorikon. Maaari kang magpakita ng ebidensya. Kung wala kang ebidensya ngayon, paninirang puri. Sa tingin ko, si Cyrus ay dahil lang sa sinabi ni Mr. Zhang na itinapon siya ng kanyang kasintahan, kaya ngayon ay naghihiganti siya kay Mr. Zhang. Inimbitahan tayo ni Young Master Zhang na maglaro sa bar. Sinabi mo pa na niresetahan ni Young Master Zhang ng gamot. Hindi mo lang kilala ang mabubuting tao. Walang dahilan para magreseta si Master Zhang ng gamot kay Mitch. Ang mga estudyante sa paligid na may magandang relasyon kay Dexter ay tumulong kay Dexter na magsalita. Ilang sandali, tila lahat ay nakatayo sa gilid ni Dexter. At hindi pinansin ni Cyrus ang mga taong ito. Ngumisi lang siya at kinuha ang baso sa kamay ni Mitch. Sinabi mo lang na gusto mo ng ebidensya, hindi ba? Blanco ang tanong ni Cyrus kay Dexter. Tama, dahil sinabi mong nakainom na ako ng gamot, kailangan mong magpakita ng ebidensya ngayon. Tumango si Dexter. Inabot ni Cyrus ang baso kay Dexter at pagkatapos ay sinabing may blankong mukha. Kung hindi mo ginamit ang gamot, maaari mo nang inumin ang basong ito ngayon. Matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, si Dexter ay agad na napatulala, at ang ekspresyon ng kanyang mukha ay labis na nakakahiya dahil hindi niya inaasahan na painumin siya ni Cyrus ng baso ng alak na ito. Alam na alam ni Dexter sa kanyang puso na nakainom na siya ng gamot sa baso ng alak na ito. Kung inumin niya ito sa oras na ito, magiging mahirap kapag umatake ang gamot. Sa oras na ito, ang mga kaklase sa paligid ay nagkukumpulan din sa kanilang dalawa. Kung hindi siya nang ahas uminom ng baso ng alak na ito, ibig sabihin ay may multo siya sa kanyang puso, kaya halatang medyo mahirap sumakay ng tigre si Dexter dito. Oras. Hindi tanga si Mitch. Nang makita niya ang ekspresyon sa mukha ni Dexter, alam na niya kung ano ang nangyayari sa kanyang puso. Si Dexter talaga ang naglagay ng gamot sa alak ko. No wonder si Dexter patuloy na umiinom sa akin ngayon lang. Baliw ba itong si Dexter? Hindi napigilan ni Mitch ang buntong hininga sa kanyang puso. Cyrus, anong ginagawa mo? Kung pinainom mo si Young Master Zhang, dapat uminom si Young Master Zhang. Ngunit sa sandaling ito, biglang tumayo si Idlin at sinigawan si Cyrus na nakakunot ang noo. Anong ginagawa ko? Si Dexter ang may alam sa puso niya. Sagot ni Cyrus sa mahinang boses. Cyrus,
Medyo may conflict talaga sa ating dalawa, pero ang tagal na. Hindi mo naman ako kailangang sir-an dahil dito, di ba? Kung humingi ka ng tawad sa akin ngayon, wala akong para mag-alala tungkol dito sa iyo. Bagay. Tinitigan ni Dexter si Cyrus at sumigaw. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Hindi napigilan ni Cyrus na mapangiti, at pagkatapos ay mahinang sinabi. Dexter, talagang may alitan sa ating dalawa, ngunit ang talagang hindi makaka-let go ay ikaw, hindi ako. Bakit hindi ko kayang bitawan? Si Dexter ay natigilan sandali, tumingin kay Cyrus at nagtanong. You humiliated me in every possible way in the box, and I can ignore you. Total hindi naman tayo magka-level. Akalain mong nakakairita ako sa sinabi mo, pero sa paningin ko, yung mga salitang yun are really ridiculous. I don't take it to heart at all, and I think para tayong dalawa ay magkaklase, ayokong magkaroon ng conflict sa inyo sa class reunion ngayon, but not talking doesn't mean me. Natatakot ako sa'yo. Huminto si Cyrus, saka nagpatuloy. Medyo sobra-sobra na ang ginagawa mo ngayon, kaklase mo si Mitch, kaya mo siyang gawin sa kanya, parang wala ka talagang humanity ano. Ako, anong nangyari sa akin? Nauutal na tanong ni Dexter. Nilagyan mo ng gamot ang alak niya. Nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Mula nang makita ko ito, hindi ko na ito mapapansin. Sagot ni Cyrus sa mahinang boses. Hindi napigilan ni Dexter na huminga ng malalim. Isang bakas ng tensyon ang sumilay sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay nagnagat ang kanyang mga ngipin at sinigawan si Cyrus. Cyrus, masyado ka bang lalayo? Sobra ka ba o sobra ako? Nakangising tanong ni Cyrus. Hehe. Okay. Since kakasabi mo lang na nilagyan ko ng gamot itong basong alak. Tapos anong ebidensya mo para patunayan na totoo ang sinabi mo? Pwede mo nang ipakita sa akin ang ebidensya, kung hindi mo maipakita ang ebidensya. Ngayon halika, hindi pa ako tapos sa iyo, sasabihin ko sa iyo. Tinitigan siya ni Dexter at sinigawan si Cyrus na may galit na galit. I don't need any proof right now. If you drink this glass of wine now and nothing happened within 3 hours, it means hindi ka nakadroga. If you dare not drink it, then you are in this glass there was medicine in ang alak. Mahinang sabi ni Cyrus. Ngumisi si Dexter at sinabi sa mahinang boses, Cyrus, kung hihilingin mo akong uminom, kailangan kong uminom. Sino ka sa tingin mo? Oo, Cyrus, wala ka talagang ebidensya. Hinayaan mong inumin ni Young Master Zhang ang baso ng alak na ito nang walang dahilan. Naghahanap ka ng gulo. Nagmamadaling tumawag si Idlin. Sa katunayan, alam ng mga kaklase na ito na naroroon na dapat talagang uminom ng gamot si Dexter. Kung hindi ay hindi maiinom ni Dexter ang baso ng alak na ito, ang pag-inom lamang ng isang baso ng alak ay mapapatunayan ang kanyang sarili. Bakit ang daming sinasabi what about bullshit? Kaya lang dahil sa pagkakakilanlan ni Dexter, ang mga taong ito ay hindi nang ahas na pukawin si Dexter, kaya't maaari lamang nilang panoorin ang pananabik at hindi maglakas loob na magsalita. Tinatamad akong makipag-usap sa iyo ngayon, inumin mo itong baso ng alak o humingi ka agad ng tawad kay Mitch, at pagkatapos ay umalis ka, ikaw ang pumili. Sa oras na ito, tila ibang tao si Cyrus, at sinabi kay Dexter sa malamig na boses. Cyrus, huwag kang maghanap ng gulo dito, sinabi ni Young Master Zhang na hindi siya umiinom ng gamot, ano sa palagay mo? Sa sandaling ito, isang batang lalaki na may magandang relasyon kay Dexter ay tumayo at sinigawan si Cyrus na nakadilat ang mga mata. Paano nagagamit ni Dexter si Mitch? Ito ay hindi makatwiran. Oo, Cyrus, anong kalokohan ang pinagsasabi mo dito? Magkaklase tayong lahat at hindi na kailangang gumawa ng mga bagay na ganito. Hindi ito maganda para sa sinuman. Hindi ko rin akalain na gagawin ni Dexter ang ganoong bagay. Malapit nang matapos.
Walang pakialam si Dexter sa iyo, kaya huwag ka nang magsalita. Sa isang taong nangunguna, natural na mas maraming tao ang tatayo upang tulungan si Dexter na magsalita. At ang ideya ng mga taong ito ay napakasimple, iyon ay kunin ang pagkakataong ito upang makakuha ng pabor kay Dexter. Sa oras na ito, ilang mga lalaking kaklase ang nakatayo sa likod ni Dexter, tinutulungan si Dexter na magsalita, ang kahulugan ay napakalinaw. Malinaw na malinaw ang sinabi ko ngayon. Either he drinking the glass of wine, or he admits that he took the medicine and apologized to Mitch. Can't you understand what I mean? Walang ekspresyong sabi ni Cyrus. Kabanata 1408. Sino ang gumawa nito? Hindi inaasahan ng lahat na ganoon katigas ang ugali ni Cyrus. Naisip nila na sa napakaraming tao na tumetayo upang tulungan si Dexter na magsalita, dapat maging tapat si Cyrus. Ngunit si Cyrus ay tila walang pakialam sa mga taong ito. At sa wakas ay hindi na nakayanan ni Dexter, nagnganga ang kanyang mga ngipin at sinigawan si Cyrus. Cyrus, ayaw kong makipag-usap sa iyo nang walang kapararakan para sa kapakanan ng aking mga kaklase, ngunit pinipilit mo ako, hindi ba? Sa tingin ko ba madali akong i-bully? Wala akong pakialam kung paano mo ako naiintindihan, ngunit kailangan mong uminom ng baso ng alak ngayon pa rin. Walang ekspresyong sinabi ni Cyrus kay Dexter. At ngumisi si Dexter, at pagkatapos ay mahinang nagsabi, kung hindi ako umiinom, ano ang magagawa mo sa akin? Dahil hindi ka umiinom, kaya bubugbugin kita hanggang sa uminom ka. Sumagot si Cyrus sa mahinang boses, pagkatapos ay humakbang pasulong at nagplanong salakayin si Dexter. Cyrus, nababaliw ka na ba? Alam mo ba kung saan ang lugar na ito? Oo, hindi kaya ni Cyrus. Cyrus, kung gagawin mo ito ngayon, lalago ang mga bagay-bagay. Dahil sinabi ni Dexter sa mga taong ito noon pa man. Anuman ang mangyari, hindi ka maaaring gumawa ng gulo dito, kaya ang mga ekspresyon ng lahat ay naging labis na kinabahan nang makita nilang may gagawin si Cyrus. Nag-aalala sila na kapag nagsimula si Cyrus kay Dexter, maaaring madamay sila. Ngunit si Cyrus ay nagpatuloy sa paglalakad palapit kay Dexter na parang hindi niya narinig ang sinabi ng lahat. Nang makita ni Mitch na kikilos na si Cyrus, may kislap na kaba sa kanyang mga mata. Mabilis niyang inabot si Cyrus, at tuwang-tuwang sinabi, Cyrus, huwag ka nang manggulo, ito ang Weyang Bar, narinig ko na may gulo dito. Ang may-ari ng bar na ito ay ang pamilyang Suarez, kung gagawin mo ito dito, magdudulot ka ng maraming gulo. Oo, Cyrus, mas mabuting huminahon ka. Kung mayroon tayong pag-uusapan at pag-usapan, huwag na lang. Hindi na ito maliit na bar. Kung gagawin mo ito, magiging magulo. Alam din ng mga kaklase sa paligid kung gaano kalakas ang bar na ito, kaya hinikayat nila si Cyrus na huwag gawin ito. Ngunit hindi pa rin pinansin ni Cyrus ang mga taong ito. Cyrus, kung may gusto kang gawin, pwede na tayong dalawa na lumabas, pero ipinapayo ko sa iyo na huwag kang gumawa ng gulo dito. Sinigawan din ni Dexter si Cyrus. Iinumin mo ba itong baso ng alak o hindi? Naglakad si Cyrus sa harap ni Dexter at walang laman na tinanong si Dexter. Ako, hindi ako umiinom. Walang iniisip na sagot ni Dexter. Nakuha. Direktang sinampal ng backhand ni Cyrus ang mukha ni Dexter. Saglit, lahat ng naroroon ay natigilan, at walang nag-aakalang may gagawin talaga si Cyrus kay Dexter. Kaya lang, hindi ginawa ni Cyrus ang kanyang makakaya sa sampal na ito dahil gusto lang niyang aminin ni Dexter na nakainom siya ng gamot. Tinitigan ni Dexter si Cyrus at sumigaw ng hindi kapani-pani walang ekspresyon. Cyrus, naglakas loob kang saktan ako. Nababaliw ka na ba? Sabi ko ngayon lang, either you drink this glass of wine, or umamin ka na naglagay ka ng gamot sa alak. Dahil hindi ka pumili, kaya ko lang.
Mahinang sabi ni Cyrus. Niloko kita. Noong siya ay nasa paaralan, si Dexter ay binugbog ni Cyrus sa harap ng buong klase. Ngayon sa lipunan, naramdaman ni Dexter na siya ang pinakamagaling sa klase, ngunit siya ay binugbog muli ni Cyrus. Sa isang sampal sa mukha, natural na hindi makayanan ni Dexter ang ganoong bagay, kaya dumiretso siya kay Cyrus at sumugod. Imposible. Nang makita ni Cyrus si Dexter na nagmamadaling umakyat, may bakas ng pang-aalipusta sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang paa at sinipa ng marahas ang tiyan ni Dexter. Bagamat hindi gumamit ng lakas si Cyrus, si Dexter ay pinalayas ni Cyrus. What are you all doing? Tawagan mo ako. Kung may nangyari ngayon, mananagot ako. Umupo si Dexter sa lupa at sumigaw na may napakasabik na ekspresyon. Matapos marinig ang mga salita ni Dexter, ang mga lalaking kaklase na may magandang relasyon kay Dexter ay direktang sumugod sa kinatatayuan ni Cyrus. Sa paningin nila, ordinaryong tao lang si Cyrus. Imposibleng sila ang kalaban ni Cyrus. Nagsisigawan din ang mga babaeng estudyante sa paligid, walang nag-iisip na magiging ganito ang mga kaklase ngayon. Tumigil na kayong lahat, please. Huminto si Mitch sa harap ni Cyrus at sumigaw na may sobrang excited na ekspresyon. Sa oras na ito, pinoprotektahan ni Mitch si Cyrus, dahil pakiramdam niya ay hindi maaaring maging kalaban ni Cyrus ang mga taong ito. Mitch, umalis ka na. Direktang itinulak ng isang lalaking kaklase si Mitch, pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamao at hinampas ito sa mukha ni Cyrus. Ngunit napakabilis ng reaksyon ni Cyrus, itinaas lang niya ang kanyang paa at sinipa ang lalaking kaklase na lumilipad. Matapos sipain ang lalaking estudyante, sumugod si Cyrus. Nangyari ang hindi kapani-paniwalang pakiramdam ng lahat. Wala pang 2 segundo, lahat ng lalaking kaklase na ito ay pinabagsak ni Cyrus mag-isa. Umupo din si Dexter sa lupa at tumingin kay Cyrus na may nakakatakot na ekspresyon. Sa isang iglap, natahimik ang buong kahon. Tuwang-tuwang sumigaw si Mitch. Cyrus, ano ang ginagawa mo? Lahat ay kaklase, huwag nang manggulo. Hindi ako nanggugulo, nilagyan lang niya ng gamot ang alak mo. Sinagot ni Cyrus sina Dexter at Mitch nang walang pakialam. Pagkatapos ay naglakad papunta kay Dexter na may dalang wine glass, at tinanong si Dexter sa mahinang boses, iyan ba ang parehong pangungusap, umiinom ka ba o hindi? Tinitigan ni Dexter si Cyrus, ang kanyang mukha ay labis na natatakot, at hindi niya alam kung ano ang gagawin ngayon. At sobrang kinakabahan din ang ekspresyon ng mukha ni Mitch. Sinabi ng lahat noon na hindi ka maaaring manggulo sa bar na ito, ngunit nakipag-away si Cyrus sa sarili niyang mga tao. Nang malaman ng mga tao sa bar ang bagay na ito, the bar will siguradong haharapin ng mga tao si Cyrus. Sa puso ni Dexter, alam na alam niya kung ano ang epekto ng gamot na mayroon siya, kaya tumanggi siyang inumin ang baso ng alak kahit na ano. Sino ang nanggugulo sa bar? Gayunpaman, sa sandaling ito, isang boses ang nagmula sa pintuan ng kahon. Nakita ng ilang kaklase na pagkatapos na matamaan ni Cyrus ang isang tao. Wala silang pakialam sa pagkakaibigan ng mga kaklase, at lumabas sila at tumawag para sa seguridad na parang plano nilang linisin ang relasyon sa bagay na ito. Sinong tumawag sa security guard? Isang bakas ng kawalan ng pag-asa ang sumilay sa mga mata ni Mitch. Makalipas ang ilang segundo, sumugod ang security guard sa bar sa kahon na may matinding galit na ekspresyon sa mukha. Sinong gumawa nito? Malakas na sigaw ng security. Kabanata 1409. Halimaw. Ginawa ko ito. Walang ekspresyong sagot ni Cyrus. Hindi namin pinapayagan ang gulo dito sa aming bar. Any conflicts can resolved outside. Please leave here now. Tinitigan ng security guard ang kanyang mga mata at sinabing may sobrang excited na ekspresyon.
Matapos marinig ni Cyrus ang mga salita ng security guard. May bakas ng pang-aalipusta sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay naglakad siya papunta kay Dexter at walang laman na tinanong si Dexter, "Umiinom ka ba o hindi?" Matapos makita ni Dexter ang security guard, lumingon siya at sinigawan ang security guard, "Anong tinitingin-tingin nyo? Bilisin mo at itaboy ang taong ito, sinadya niya akong guluhin." Matapos marinig ni Cyrus ang mga salita ni Dexter, nang walang pag-aalinlangan, diretso niyang kinuha ang bote ng alak sa gilid at hinampas ito sa ulo ni Dexter. At si Dexter ay likas ding umiwas. Ang bote ng alak ay nabasag ng malakas sa balikat ni Dexter. Ano? Hindi napigilan ni Dexter na mapasigaw, ang buong tao ay nakahiga sa lupa, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay napakasakit din. Dapat mong malaman na ang mga bagay tulad ng mga bote ng alak ay napakatigas pa rin, at maaari pa itong masira ang mga buto ni Dexter ngayon. Nang makita ng security guard ng bar ang eksenang ito, hindi rin kapani-paniwala ang mga ekspresyon ng kanilang mga mukha, dahil hindi nila inaasahan na magiging ganoon kalakas ang loob ni Cyrus. Dumating na ang mga security guard, at inilipat pa ni Cyrus ang kanyang kamay kay Dexter. Ang isa sa mga security guard ay direktang sumugod sa harap ng Cyrus ni Cyrus. Iniunat ang kanyang kamay at hinawakan ang braso ni Cyrus, at Ulong, "Hindi mo ba narinig ang sinabi ko sa iyo ngayon lang, hindi ba? Gulo dito, kung patuloy kang manggugulo. Huwag mo kaming sisihin sa pagiging bastos. Pakawalan mo ako." Walang ekspresyong sinabi ni Cyrus sa security guard. "Hindi pa kita kayang bitawan, sumama ka sa amin." Direktang sumagot ang security. Wala sa mood si Cyrus na makipag-usap ng walang kaparerekan sa security guard, tumalikod siya at itinaas ang paa at dirdiretsong sinipa ang tiyan ng security guard. Hindi na namalayan ng security guard ang nangyayari, bigla siyang lumipad palabas, at saka malakas na hinampas ang mesa. Ang iba pang dalawang security guard ay hindi inaasahan na si Cyrus ay mayabang, maging ang mga security guard ay naglakas loob na lumaban, at sumugod ng walang pag-aalinlangan. Kahit na ang dalawang security guard na ito ay may mahusay na kasanayan, sila ay ikinukumpara lamang sa mga ordinaryong tao. Talagang hindi ito nagkakahalaga ng pagbanggit sa harap ni Cyrus. Ito ay halos 2 segundo lamang. Siya ay nakatayo sa lupa, humahagulgol sa sakit. Sa oras na ito, ang lahat ng mga estudyante sa kahon ay nakatingin sa posisyon ni Cyrus, at ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay napaka hindi kapani-paniwala. Pagkatapos ng lahat, pinahiya ni Dexter si Cyrus sa lahat ng posibleng paraan noong kumain siya sa restaurant noon. Ngunit hindi kailanman pinabulaanan ni Cyrus ang anuman at hindi siya nagalit, ngunit dito ay tila ibang tao si Cyrus, hindi lamang kahit si Dexter ay nang-ahas na lumaban. At pati ang security ng bar ay binugbog. Ang mas nakakagulat ay walang sino man ang nag-iisip na ang mga kakayahan ni Cyrus ay magiging sobrang nakakatakot. Bagamat noong sila ay nasa high school, alam din nila na si Cyrus ay napakahusay sa pakikipaglaban, at ang mga ordinaryong tao ay hindi kayang talunin si Cyrus, ngunit hindi nila inaasahan na si Cyrus ay magiging napakahusay ngayon. Siguro dahil sa sobrang ingay ni Cyrus kanina lang, napakaraming bisita sa bar ang nagkukumpulan na sa pintuan ng box, gustong makita kung ano ang nangyayari. Sa oras na ito, lahat ay labis na nakikiusyoso sa kanilang mga puso, kung sino sa lupa ang may lakas ng loob na gumawa ng gulo sa bar na ito. Talaga. Ang mga taong maaaring pumunta sa bar na ito para sa pagkonsumo ay alinman sa mayayamang pangalawang henerasyon o mayaman, kaya labis pa rin nilang hinamak ang mga pambubugbog na tao ni Cyrus. Dahil pakiramdam nila, hinding-hindi haharapin ng mga totoong matataas na tao ang mga problema sa ganitong paraan. Tanging mga ordinaryong tao lang na walang utak ang magpapatalo sa mga tao at malulutas ang mga problema sa pinaka-brutal at bastos na paraan. Sino ang lalaking ito? Hindi pa nakikita. Ang lakas ng loob nitong tao na manggulo dito, naiinip ba siya?
Hindi ko pa nakikita ang taong ito, hindi ko siya kilala, sa tingin ko ay baliw ang taong ito. Yeah, you dare to come here to make trouble, isn't this courting death? Habang ang lahat ay nakatingin kay Cyrus, nag-usap sila ng may pang-aalipusta. At nakita rin ni Mitch na palola ng palola ang mga pangyayari, at sumugod sa mukha ni Cyrus. Tuwang-tuwang sinigawan niya si Cyrus. Cyrus, nakikiusap ako, itigil mo na ang paggawa ng gulo. Hindi pinansin ni Cyrus si Mitch. Ngunit lumakad kay Dexter na may dalang isang baso ng alak. At pagkatapos ay tinanong si Dexter sa mahinang boses, tatanungin kita sa huling pagkakataon, gusto mo bang inumin itong baso ng alak o hindi? Si Dexter ay ganap na hanggal sa oras na ito. Ngayon lang niya nakita si Cyrus one-on-one kasama ang 3 security guard, at ang 3 security guard na iyon ay hindi man lang nagalaw sa damit ni Cyrus. Pakiramdam niya ay isang halimaw si Cyrus. Alam na alam ni Dexter na kung hindi niya iinom ang baso ng alak na ito, tiyak na hindi ito bibitawan ni Cyrus. Sa oras na iyon, maaari lamang niyang ipagpatuloy ang paghihirap. Mas mabuting inumin ang baso ng alak na ito ng direkta, kaya huminga ng malalim si Dexter at sinabi sa mahinang boses. Hindi ba ako makakainom? Inabot ni Cyrus ang baso kay Dexter. Nanginginig na kinuha ni Dexter ang baso ng alak, at humigo. Inumin mo lahat. Walang ekspresyong sabi ni Cyrus. Nang marinig ni Dexter ang pangungusap na ito, isang pahiwatig ng kawalan ng kakayahan ang sumilay sa kanyang mga mata. Ngunit hindi siya nang ahas na salungatin ang kahulugan ni Cyrus, nakakagat lamang siya ng kanyang mga ngipin at inumin ang lahat ng alak sa baso. Hindi gaanong nagsalita si Cyrus matapos makita si Dexter na umiinom ng baso ng alak, ngunit naglakad papunta sa gilid ni Mitch at walang ekspresyon na sinabi, sabay na tayo. Ayos ito. Bahagyang tumango si Mitch, pagkatapos ay sinundan si Cyrus sa labas ng kahon. Hindi pinigilan ng mga estudyante sa klase si Cyrus matapos makitang aalis si Cyrus, ngunit walang umalis kasama si Cyrus. Walang nag-iisip na magiging ganito ang resulta. Ang dating class reunion ay magiging ganito. Kaya lang ngayon lang nasugatan ni Cyrus ang security guard sa bar, at hinding-hindi papayag na umalis si Cyrus ng mga tao sa bar. Oo nga naman, kalalabas lang ni na Cyrus at Mitch sa kahon nang makita nila ang mahigit 100 malalakas na lalaki na nakauniforme ng seguridad na nakaharang sa daan. Napaka-impulsive ni Cyrus kaya natalo pa niya ang security guard. Siguradong hindi siya pababayaan ng mga tao sa bar. Oo, hindi ko alam kung ano ang iniisip nitong Cyrus. Magkaklase tayong lahat. Bakit kailangan nating gumawa ng mga bagay na ganito? Nakikita ko kung ano ang susunod na gagawin nitong Cyrus. Hindi ko nakita si Cyrus na ganito kalaki ang ugali nung kumakain ako sa hotel kanina. Hindi ko alam kung paano siya naging ganito. Tahimik na nag-uusap ang lahat ng estudyante sa klase. Kabanata 1410. Hindi makakuha ng ebidensya. Umupo si Dexter sa sofa na may mapupungay na mga mata. Sa mga oras na ito, ang tanging nasa isip niya ay ang baso ng alak na kakainom niya lang. Hindi niya alam kung kailan magiging epektibo ang baso ng alak, kaya abnormal ang ekspresyon ng mukha niya. Ng tensyon. At tinitigan ni Cyrus ang mga security guard na nasa harapan niya, bakas ng pang-aalipusta sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay nagpatuloy sa paglalakad. Sumunod si Mitch sa likod ni Cyrus, na may sobrang nerbiyos na ekspresyon sa kanyang mukha. Alam niya sa kanyang puso na ang mga security guard na ito ay dapat nakatutok kay Cyrus. Tumabi ka. Walang ekspresyong sigaw ni Cyrus pagkatapos maglakad papunta sa harapan ng mga security guard. Ang isa sa mga security guard ay tumingin kay Cyrus pataas at pababa, at blanko na nagtanong, kanina ka pa nataman? Ako ito. Malumanay na sagot ni Cyrus. Sir, pasensya na po. Ngayon lang po kayo nasugatan ng security guard sa bar namin, at hindi ko po kayo kayang bitawan ngayon.
Sigurado ka bang hindi mo ako bibitawan? Nagtaas ng kilay si Cyrus at tinanong ang security guard. Kahit sino pa yan, kung may makabangga sa Weyang Bar, hindi sila makakaalis. Gayunpaman, sa oras na ito, isang napakagwapo at gwapong binata na nakasuot ng puting suit ay lumabas mula sa likuran ng security guard. Si Manager Lin pala. Hindi ko inaasahan na lalabas si Manager Lin. Tapos na yan, baka may problema talaga ang batang ito ngayon. Parang kilala ng mga matandang customer sa bar ang binatang ito at sumigaw ng malakas. Lumapit ang binata kay Cyrus ng ilang hakbang, at pagkatapos ay nakangiting sinabi, "Hello sir, ako ang manager ng bar na ito, at ang pangalan ko ay Edward Lin. May kailangan ka ba?" Bahagyang tumingin si Cyrus sa binata, at nagtanong sa mahinahong tono. "Ayan, may nasugatan ka sa bar namin ngayon, at ngayon kailangan mong bigyan ng paliwanag ang bar natin, kung hindi, hindi ka makakaalis dito." Nakatayo sa harap ni Cyrus, itong si Edward ay mukhang napakagwapo at may nakamamatay na tingin sa kanyang mga mata. Nararamdaman ni Cyrus na kahit na ang Edward na ito ay hindi isang martial artist, tiyak na hindi siya dapat maging isang ordinaryong tao. Matapos marinig ang mga salita ni Edward, hindi napigilan ni Cyrus na matigilan sandali, at pagkatapos ay blanko na sinabi, "Ano ang gusto mong sabihin?" Malamig na bumaantong hininga si Edward. At pagkatapos ay mahinang sinabi, "Nataman mo ang isang tao sa aming bar kanina. At nataman mo rin ang aming security guard, kaya dapat mayroong paliwanag para sa bagay na ito ngayon, kung hindi ay nasa bar pa rin tayo sa hinaharap. Paano magpapatuloy?" Sa oras na ito, maraming panauhin ang nagtipon sa paligid ni Cyrus at Edward, ngunit karamihan sa kanila ay nanonood ng kaguluhan. Dahil alam na alam nila sa kanilang mga puso na kung ito ay isang maliit na bagay, ito ay ganap na imposible para kay Edward na magpakita ng personal. Dahil si Edward ay nagpakita na ng personal, nangangahulugan ito na ang bar ay tiyak na hindi papayagan si Cyrus ng madali. Ngayon, maging ang mga mata ni Dexter ay kumikinang sa tuwa. Bagamat ngayon lang siya uminom ng baso ng alak, may 2 o 3 oras pa bago magkabisa ang epekto ng gamot, kaya hindi siya nagmamadali. At si Cyrus ay tinatayang napakahirap na makalabas sa bar na ito ngayon. Naramdaman niya na kung talagang maaaring maging baldado si Cyrus dahil sa pangyayaring ito, hindi maituturing na libreng inumin ang baso ng alak niya. Kapag nangyari ang epekto ng droga, maaari niyang hilingin kay Idlin na huminga. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Dexter ang pagpapakita ng mapang asar ng ngiti. At ang mga estudyante sa klase ay lahat ay nanonood ng kaguluhan sa oras na ito, at walang gustong tumayo at magsalita para kay Cyrus. Kung tutuusin, kung tatayo ka at magsasalita para kay Cyrus sa oras na ito, hindi ba't katumbas ito ng pananakit kay Dexter? At saktan mo rin ang sarili mo. Ang mga kaklase na ito ay hindi alam kung ano ang nangyayari, at hindi nila alam kung si Dexter ba talaga ang nagbigay kay Mitch ng gamot. At kahit na si Dexter ay talagang nagdroga kay Mitch, ang bagay na ito ay walang kinalaman sa kanila, at natural na hindi sila makikialam sa kanilang sariling negosyo. Medyo hindi kapani-paniwala ang pakiramdam nila na hindi pa rin nakakasama si Cyrus sa hotel noon. Kahit anong tawa at pagpapahiya ni Dexter kay Cyrus, hindi kailanman nagalit si Cyrus, ngunit parang ibang tao ito nang dumating siya rito. Parang hindi talaga kapani-paniwala. At tumakbo si Mitch kay Edward at tuwang-tuwang sinabi kay Edward, ang bagay na ito ay walang kinalaman kay Cyrus. Aminin niyang may nataman siya. Mahinang sabi ni Edward. Ganito, naglagay ng gamot sa alak ko ang taong iyon at nakita ni Cyrus, kaya papaluan ni Cyrus, kung gusto mong managot, halika at panagutin mo ako. Mabilis na sabi ni Mitch. May nagdroga sa'yo. Matapos marinig ni Edward ang pangungusap na ito, isang bakas ng galit ang sumilay sa kanyang mga mata.
Malinaw na itinatakda ng Wei ang bar na hindi pinapayagan ang sitwasyong ito. Ang ganitong bagay ay mas masahol pa sa pambubugbog ng mga tao. Tama, binigyan ako ng gamot ng taong iyon. Tinuro ni Mitch si Dexter at sumigaw. Tumingin si Edward kay Mitch pataas at pababa, at naramdaman niyang hindi dapat magsinungaling si Mitch. Huwag kang makinig sa kalokohan nila, hindi ako nakainom ng gamot. Nagmamadaling sumigaw si Dexter sa tuktok ng kanyang boses. At tinanong ni Edward si Mitch, anong ebidensya ang mayroon ka upang patunayan na uminom siya ng gamot? Matapos marinig ang mga salita ni Edward, ang mga mata ni Mitch ay kumislap sa kawalan, dahil wala siyang anumang ebidensya sa kanyang mga kamay. Kung may anumang ebidensya, hindi gagawin ito ni Cyrus. Maaari kang pumunta at tingnan ang pagbabantay sa iyong bar. Walang magawang sabi ni Mitch. Paumanhin, wala kaming surveillance sa aming bar. Sumagot si Edward sa mahinang boses. Ito. Tumingin si Mitch kay Edward at hindi alam kung ano ang sasabihin. Si Edward naman ay lumapit kay Dexter at tinanong si Dexter na blanko ang mukha, kanina mo lang ba nainom ang babaeng ito? Hindi mo ba alam na bawal ang droga sa bar natin? This is courting death, alam mo ba yun? Matapos marinig ni Dexter ang mga salita ni Edward, may bakas ng gulat na sumilay sa kanyang mga mata, at nauutal siya. Manager Lin, huwag makinig sa 2 taong ito na nag-uusap ng walang kapararakan dito. Beniframe lang nila ako, ay bilang miyembro ng bar na ito. Kahit na may lakas ako ng loob, hinding-hindi ako maglalakas loob na magdroga kahit kanino. Makakamali ka ba nila ng walang dahilan? Kumunat ang noo ni Edward. Yung Cyrus may conflict sa akin, naghahanap lang siya ng gulo. Napakahusay pa rin ang kakayahan ni Dexter sa pag-arte. Kung hindi nakita ni Cyrus si Dexter na umiinom ng gamot gamit ang sarili niyang mga mata, baka naniwala siya sa sinabi ni Dexter. At si Edward ay tila walang magawa habang tinitingnan ang ekspresyon sa mukha ni Dexter. Pagkatapos ng lahat, ngayon ay sinabi ni Mitch na si Dexter ay umiinom ng gamot, ngunit hindi siya makagawa ng anumang ebidensya.